Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malu Tikia 1 hour ago. Sabi niya, look, isinare niya ang pahayag ng anak ni BP Sara. Sabi, please take care of my mother, Inday Sara Duterte. She has dedicated her life for the welfare of the nation. It's me, Stingray. Itong si Stingray, ito si Matthew Carpio na I think last year or 2 years ago, nagpost si BP Sara ng kanyang picture na very supportive siya sa anak niya na naglalaro ng basketball. Nandun, parang naging cheering squad leader si BP Sara. At tinignan ko, ang edad niya, he's only 13 years old. Biruin mo, isang 13 years old na bata, dapat sana ang kanyang nanay, nakafocus ang atensyon sa kanya. Ngayon, hindi na eh. Ang ating BP nakafocus na sa buong bansa. Kasi nga sa dami ng problema. Tapos ngayon na, kaliwat kanan ang pang-aatake, pang-paninira sa kanya. Nandiyan ang kanyang impeachment na haharapin. So, in a way, napapabayaan ang kanyang pamilya. So ako, halos maiyak-iyak ako. Dahil itong mga batang ito, dapat naghahanap ng kalinga ng kanilang mama. Kailang hindi, sabi. Mga kababayan, please, take care of my mom. She has given her life to the nation. So, grabe ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Hindi sila makasarili. Supposed to be, pag yung ganyang edad na, ma, bakit paragi kang wala? Bakit mo kami pinapabayaan? Di ba? Pero hindi. Nakita nila ang larger cause ng kanilang mama. And of course, I believe, epekto ito ng kanilang lolo, yung pagpapalaki. So, ang mga batang ito, hindi lang sarili ang tinitignan, kundi kapakanan ng mas nakakarami. Kaya sabi niya, bahala na kayo sa nanay ko. Handang magsakripisyo. Okay lang kami ang pamilya niya. Basta take care of my mother. Yes, Stingray. Kami nang bahala sa nanay mo. Milyones ang nagmamahal sa inyo. So kay Tatay Digong, 1 year anniversary po ang ating Tatay Digong ngayon. Yung pinaka-the best na presidente, ipinakulong, pinakidnap ng pinaka-worst na presidente. At hindi ko yan makakalimutan. Sinasabi ko sa aking mga apo, sino ang best president? Ini-explain ko. Based on my experience. Kung bakit si Tatay Digong ang pinaka-the best. At sino naman ang pinaka-the worst? Ito ngayon. At ina-explain ko bakit. Kaya, yung aking second oldest na apo, nabigla ko, lumapit siya. Lolo, what do you think of this President Marcos? Is he a good or bad leader? Sabi niya. Hindi ko naman sinagot kagad, what do you think? Is he a good or bad leader? He's a bad leader. Sabi ko, why? I'm always listening to your vlogs. You're telling about what kind of leader he is, and I believe he's a bad leader. Wala. Oh, yun. So, ano yung legacy? May nabasa kong post ni Attorney Jesus Palces, isang diehard Duterte hater, and of course, Marcos loyalist. 3 legacy of PBBM. Sabi niya. Paano daw maalala ng taong bayan si BBM? Legacy. Number 1. Pinaaresto niya, pinakulong niya si PRRD. Yes, that's a legacy. Kailan tanong? Is it a bad or good legacy? Depende.
Sa mga anti-Duterte, very good sa kanila yun. Oh, yeah, digong na yan. War on polvoron niya, daming naapektuhan. Kaya yan, Merisi Gaba, nakakulong. Sa kanila yon. Kaya lang, sa mga nagmamahal naman, and I believe mas marami, millions of Filipinos nakaranas ng kabutihan, kapayapaan panahon ni Tatay Digong. Kaya negative legacy ni PBBM yung pagpa-aresto, pagpakidnap niya kay PRRD. Ano ba? Yung pangalawang legacy daw ni PBBM, resisting China. Nilabanan niya ang China. O sige, kung legacy niyan, well and good. And then, number 3, pina-impeach niya si BP Sara. Oh, tanong, abogado naman kaya itong si ano? Was BP Sara impeached last year? Kung abogado ka, alam mong hindi. Kasi nga, yung decision ng Supreme Court, void ab initio. Anong ibig sabihin? Defective from the start, as if no impeachment happened. Yon. Kaya hindi pa na-impeach si BP Sara. Yun ang legal truth. Ngayon pa, tignan natin kung anong mangyari sa ano. Kaya, BP Sara, relax lang. 16 po yung lawyers niya. Nag-formal entry na. Pumirma ng entry of appearance ad cutelam. May reservation. Tinanggap na rin ng House Committee on Justice. Yan na. Nagsisimula na po ang bloodbath. Kasi magkakaroon ng, I don't know how do you call it, trial ba doon sa Committee on Justice. Sasagot si BP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. Kaya yan na yung mini trial. I hope i-live stream nila. So ang nagtanong ngayon, mag-a-attend ba si BP Sara o yung lawyers lang muna? Sa tingin ko, hindi muna mag-a-attend si BP Sara. Pabayaan niya muna yung mga lawyers at titignan natin kung ano ang maibubuga ng mga kongresista sa mga batikang abogado ni BP Sara. Okay, salamat Stingray. Don't worry. Sagot namin ang iyong mama. Mananalong presidente si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si Angkol na nataga Yero o magatop na siya karon. Kayo sa nagtunong si Sir. Naot ang matagaan og sin nga inabang kay aron daghan sad kog mo pandayan. Tiya ata alam sa CR ko ano kagi. Ati taga I think ko amin tag budget. Oo, sa budget tabay. Oo, pamba. Ay nabangan ka. Pag-ibig. Ilang kumata ki magkapatid. Dautang ki. Dahil ka O karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa balay. O nindot na kayo. O karon ate, unsay imong masulti nga nataga ang Kagyero, Linsen, Pako nga nakaatop na gid ka. ang una nga akong gapasalamatan ang Ginoo nga gigamit niya si Sir nga ang para sa amo ang kuan parehas amo ang mga kuan way kaya nga ibalik og sin matabangan ug salamat usab sa nagvideo sa sila nga nagtabang pod na alalay ni Sir nga kuan sila ang makita ni Sir kung kinsa gid ang tao nga natabangan ni Sir og kuan manghinaot sad ko nga daghan pa ang matabangan ni Sir Nga sama nimo. sama sa ako nga kuan nagkinahanglan og tabang
Salamat gid kaayo sir, hinaot nga ang Ginoo na ang magbalo sa imuha, magpanalangin og ilabi na usab sa gabidyo nga imong mga bade. Oo, sige te. Salamat. Salamat pod.